Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Naway na sa mabuting kalagayan kayo at malakas pa rin po ang ating kalooban upang humarap sa mga paghamon at pagsuong sa buhay na ating dinadaluyan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And of course, hindi namin makakalimutan ni Ma'am Lorraine ang inyong mabuting kalooban na tulungan kami na lumago ang ating programang Bigwas ng Agila. Kapartner ko po dyan si Ma'am Lorraine Maribadoy. At sa mga nagtatanong at mga gusto pa rin tumulong kahit sa maliliit na hakbang at maliliit na mga bagay ay makakapagbigay kayo ng ambag para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Ang ating GCash line ay 0916 308 7710. Uulitin ko po ang ating numero ay 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang pangalan at kahit po 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, it's okay. It's not the amount that matters. It's the heart and sincerity of your support that count. Okay? So, tulungan niyo po si Ka Eric at ang ating Bangon Sambayanan sa kahit sa GCash lang, pwede na po. Yan na rin po ang line of coordination natin, ang 0916-308-7710. Kay Rohilda Celis, kay Langging po natin pinapadaloy. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ito ng reaksyon at pagpapaliwanag. Itong gimmick the other day na inilabas ng Office of the Ombudsman. Nagpa-press conference po si Boying Rimulya. At binanggit niya na sa darating daw na buwan ng Mayo, sasampahan na nila ng kaso na plunder o pandarambong. Meaning, ito po ay capital offense, heinous crime po ito at non-bailable. Kapag ikaw ay nagnakaw at nandurubo sa gobyerno ng at least 50 million pesos and above. Ang tinutumbok ni Boying Rimulya sa kanyang press conference ay si dating speaker, Martin Tambaloslos Romualdez. At idinamay niya pati si former Senate President Chis Escudero. Aba, may reaksyon po si Congressman Igay Erese ng Caloocan at sang sabi niya, gimmick lang yan. Wala nang naniniwala sa ombudsman ngayon dahil bataan at alipores yan ni Marcos. Totoo naman. At sabi niya, puro lang yan promesa. Makailang beses na ba sila nagpromesa na ilalabas nila ang report ng ICI? Wala naman, itinago lang. Itong Independent Commission for the Infrastructure na binuo ni Marcos para magsagawa ng whitewash o paghuhugas kamay at pagsasagawa ng ala Poncio Pilato. Kunwari wala siyang sangkot at wala siyang kinalaman itong si Marcos at ang kanyang anak na si Sandro Marcos at si Martin Tambaloslos, kundi ang ibang mga tao lang, mga tauhan lang daw nila at mga nagsamantala sa kanila ang sangkot. Pero duwag, tapos na po noong April 1 pa ang Independent Commission for the Infrastructure final report. Isinabmit daw nila sa Department of Justice tsaka sa Ombudsman. Wala naman pong patutunguhan yan sapagkat hindi po doon sangkot at wala pong investigasyon patungkol sa pagiging mastermind nila Marcos Jr. ng kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos at si Sandro Marcos. So useless. Di po ba? Talagang useless. Kaya sabi ni Congressman Igay Erese, nag-promise siya na magbubuo ng Independent People's Commission para lahat ng mga issue ng korupsyon, hindi lamang sa flood control, ay maimbestigahan. Wala. Thank you lang. At yun lang, statement lang, pero walang laman, walang ipinatupad, walang aksyon. Kagaya din po sa pagbuo niya na ito ngayon sa kinakaharap na krisis sa gitnang silangan, mabuti na lang at nag-ceasefire na 2 weeks sa pagitan po ng bansang Israel, Estados Unidos at Iran. Kaya bubuksan na sa araw na ito ang Strait of Hormuz. Pero 135 pesos per liter hanggang 142 pesos per liter ang presyuhan sa diesel na siyang ginagamit ng mga pampublikong transportasyon, lalo na sa jeepney at sa mga power plant ng ating mga nagpapatakbo at nagpo-produce ng kuryente.
Ang gasolina, mga 102 pesos per liter. Napakalayo, 40 pesos hanggang 50 pesos kada litro. Ang diferensyang sobrang mahal ng ating produktong petrolyo kung ikukumpara sa ating karatig bansa na Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam. Magkakapareho lang po. Even Singapore ay nag-aangkat din sila ng langis. So bakit sa kanila on the average is only 75 pesos hanggang 85 pesos lang ang pinakamataas nilang presyohan. A difference of between 40 pesos to 50 pesos sa atin. O kagaya ng pagdideklara ni Marcos nitong National State of Energy Emergency or Emergency Crisis for Energy. Wala din. Monitoring lang palang ginagawa ng Kulukoy. Kaya ang reaksyon ni Congressman Igay Erese is valid. May batayan at totoo na gimmick lang ito ni Remulla. Kunwarian magsasampa ng kaso laban kay Martin Tambaloslos. Edi isabay mo na si Sandro Marcos, kung saan itinuturo mismo ni Governor Chavit Singson na umaabot po sa mahigit 30 billion pesos ang mga kontrata doon ng mga infrastructure projects, at sa flood control alone mga 13 billion pesos ghost projects. Accordingly, yan ay nailahad ni Governor Chavit Singson in several instances sa kanyang mga pagpapahayag dyan sa Club Filipino. O ba't hindi ito in-include ng ICI? Ang kay Sandro Marcos, dahil damay ang tatay, damay ang nanay. Hindi po ba? Kaya sumasang-ayon ako sa pananaw ni Congressman Igay Erese na gimmick, kunwari ay mayroong pagsasagawa ng case build-up laban kay Martin Tambaloslos. Basta wag lang idamay si Marcos, si Sandro, at si tatay niya si Bongbong Marcos. Mag-focus lang sa mga secondary targets like Saldico, pero yung mga alipores nila, nakasabwat nila sa sindikato, wag idamay. Ganyan po ang gimmick ng ombudsman. Kaya hindi po natin masisisi si Congressman Igay Erese and many more of our sectors of society na nawala na po ng pagtitiwala kay Remulla at pati kay Marcos. Dahil puro lang promesa, puro salita, iba ang ginagawa. Simple lang, di ba? Ang sinasabi niya, hindi ako makikipag-cooperate at ang gobyerno natin sa ICC, sa International Criminal Court, dahil yan ay wala ng jurisdiction sa ating bansa. Pero pinangunahan at pinunduhan nila ni Romualdez at nila Marcos ang pagpapadukot, pagkidnap kay former President Duterte, pati na rin po sa kanyang pagkakaroon ng kalagayang illegal na nakapiit sa Netherlands. So malinaw na walang isang salita itong si Marcos at sila Remulla, mga tauhan niya. Puro pasakalye, puro diskarte, puro palusot, at puro promesa na akala nila pwede nila mabubulatik ang mga tao. Diyan umiikot si Marcos sa pagbubulatik sa mga tao. Kaya naman, natutuwa tayo na may nagsasalita kagaya po ni Congressman Igay Erese na ibinubunyag na ang lahat ng mga pahayag na ito ng ombudsman ni Boying Remulla patungkol po dito sa kunwari ay magkakaroon ng case build-up at isasampa ang kasong kriminal na pandarambong laban kay Martin Tambaloslos. These are all gimmick for media presentation. Ano po ang pakahulugan niyan for media presentation? Wala. Kung may isasampa man sigurong kaso, sabi ni Congressman Igay Erese, yung dismissible. Ano pong ibig sabihin ng dismissible? Yung pagkadating pa lang sa korte, alam mo nang ginawa ng elepante, hindi gawa ng mga abogado. Ginawa ng elepante talaga. Ganyan po ang estilo ng diskarte sa ombudsman. Purposely, Boying Remulla was put into being an ombudsman kahit hindi ito qualified dahil hindi po siya nagkakaroon ng moral integrity, independence, and moral probity dahil hindi naman po, maruming politiko po itong sila Boying Remulla maruming maglaro ito. And they are into politics. Tapos, ang nililitis mo mga politiko na mga kawatan, magnanakaw at abusado at ang pamilya mo na sa politika na mayroon din history ng pang-aabuso sa politika, edi ibig sabihin, hindi ka talaga dapat naging ombudsman. Pero, dahil fixed term ito, constitutional office ito,
at proteksyon ni Marcos ito para siya ay kung sakali mang mawawala siya sa poder at papalit po ang isang Sara Duterte, dadaan ka sa ombudsman para kasuhan siya. E di ang ombudsman hawak niya. Pero sigurado yan pag layas ni Marcos, layas din yan si Boying Rimulya. Magkadugtong naman ang mga bituka niya. Pero balikan natin itong naging taktika ni Boying Rimulya. Sa kalagitnaan ng pagkainutil ni Marcos sa krisis, sa kalagitnaan ng malawak na problema ng mamamayan sa ekonomiya, the only thing na magagawa nila is ilihis ang issue. At isa sa taktika nila para ilihis ang issue ay itong pagkakaroon ng kunwa-kunwari ang press conference at good time ni Rimulya, ang media, upang ipakita na kunwari ay magsasampa ng kaso na pandarambong o kriminal na case of plunder versus Martin Tambaluslos. Pero alam po natin, barkada yan ni Rimulya Magkakasabwat po yan sila. At alam din po ni Rimulya ang lawak at lalim at ang kalubhaan ng pandarambong na nangyayari sa ilalim ng sabwatan bilang mga mastermind ni Marcos at Romualdez. Pero dahil kasabwat siya at nakikinabang din siya sa pakapangyarihan, sa pundo at sa pera galing sa gobyerno ni Marcos at Romualdez, siyempre takip mata si Boying Rimulya. Nakakahiya dahil ginagamit pa niya ang pagiging ombudsman para maging ekstensyon ng tagapagtabon-tabon at tagapaghugas na ala Poncio Pilato sa mga krimen na kinasasangkutan ni Marcos at nila Romualdez. Kaya ang sagot doon sa diskarte ni Boying Rimulya, bakit ka pa mag-press conference? Bakit hindi mo na lang ginawa ang iyong dapat gawin at patotohanan mo sa tamang hakbang at totoo na mga pagsasampa ng kaso? Hindi yung gawa-gawang kwentong kotsero para palalabasin mo kunwari na may ginagawa kayo para lamang ipakita sa taong bayan na seryoso ka kunwari. Hindi po kapanipaniwala ang mga pahayag na ito ni Boying Rimulya. At may track record kasi sila, Ang hindi nila inamin na pumasok pala dito ang ang ICC investigators and panel of prosecutors na mga tauhan para magsagawa ng bugos at illegal na investigasyon at case build-up laban kay Pangulong Duterte. Later on, inamin na rin ni Rimulya, ni Boying, nang siya pa ang DOJ Secretary, na sila nag-facilitate kasama si Trillanes. Ang hindi niya lang inamin na may pera na ginamit mula sa pinagnakawan at pinagparti-partihan na sindikato ng pagnanakaw na sinabi ni Saldico nang galing po ang pondo doon accordingly sa revelations ng mga former security team ni Saldico, mga deliberation galing sa maleta partida mula sa pinagnakawan sa flood control projects. 100 million pesos mahigit ang ginastos. That was only the initial. So hindi inamin ni Boying Rimulya yan. Pero inamin niya na kamakailang beses sila nag-meeting nila Sunny Boy, the Big Joke Trillanes at ng mga representante ng ICC. Pero siyempre, kung totoo na nag-meeting pala at serye yon, may pundo yon, of course. Subalit dahil duwag din ito si Boying Rimulya para aminin ang lubos-lubusang kwento na talagang inoperate nila si Pangulong Duterte, hindi niya inamin na may pundo na ginamit. Ang inamin niya lang na nagmi-meeting sila nila the Big Joke Trillanes. Kaya tumutugma ito sa binubulgar ni Congressman Igay Erese na hindi ka panipaniwala. Walang kwenta, kwentong kotsero, gimmick lang itong mga inilabas ni Boying Rimulya di umano na pagsasagawa ng investigasyon, case build-up, at eventually magsasampa daw ng kaso sa ombudsman laban kay sa Sandigan Bayan, laban kay Martin de Tambaluslos. Fraternity brad po yan ni Boying Rimulya. So hindi malayo po at barkada pa at kasabwat pa sa sindikato ni Marcos sa gobyerno sa paglulustay at pagnanakaw sa kabanang bayan, magkakasabwat po mga ito. At nakita naman po natin kung gaano kalubha ang nangyayari, tag 100 billion pesos pala ang tinataripa at pinagkokota o dinidikta ni Marcos na dapat maipagtabi siya ng 100 billion pesos na insertions at mga projects na ginagawang ghost projects. Ito ay mayroong audio conversation na inilabas po si Congressman Mike Defensor na ang boses na napapakinggan ay pagkukwento ni Ginoong Saldico.
yan pa lang makikita mo na kung papaano gumagalaw ang sindikato nila. Kunwaring may ginagawang kaso, magsasampa daw ng kaso, pero eventually, wala ding mangyayari. Yan ang, kaya ang kahahantungan nito, taong bayan pa rin po ang maghahatol laban kina Marcos, kina Romualdez. Pero maganda na rin po at may pangyayari na ang mga instrumentalidad ng gobyerno at kapangyarihan ng gobyerno ay nabubulgar kung papaano po ginagamit at binabaluktot ang mga puder at kapangyarihan para lamang palusutin sa kriminal na pananagutan sila Marcos at Romualdez. Tatandaan yan ng taong bayan. Definitely, may katapusan po ang lahat ng ito. So, thank you so much again kay Congressman Igay Erese at sa mga katulad po ninyo na matapang, malakas ang loob na manindigan at ipakita na dapat binubulgar natin po ang kalokohan at katarantaduhan ng mga opisyal ng gobyerno. This includes yung kalokohan at katarantaduhan ng diskarte nila Boying Rimulya na kunwa-kunwari ang gimmick na magsasampa di umano ng kaso laban kay Martin Tambaluslos, samantalang alam po natin na magkakabarkada at magkakasabwat sila nila Marcos at mga alipores nito sa sindikato ng malawakang pangungulimbat at pandarambong sa kaban ng bayan. Tell it to the sardines. May kasabihan noon na, tell it to the Marines. Pero ito kay Boying Rimulya sa gimmick niya na kunwa-kunwari ang pagsasampa ng kaso kay Martin Tambaluslos. Pero hindi kasama si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos. Tell it to the sardines. Talk to yourself. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at panonood ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Please don't forget to like, share, and promote our videos. Malaking tulong po ang inyong pagsubaybay, pag-share at pag-promote. Tandaan po natin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!